Hello mga ka-antrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Nandito tayo sa spot ng ating mga, ayan ang ating mga hub, mga brake panel. And shout out po sa lahat ng mga bago pa lang sa channel na ito at hindi pa po nakapag-subscribe. Baka naman pwede nyo pong maklik ang subscribe button at huwag nyo na rin pong kalimutan yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating i-upload na video. At shout out sa isa nating ka-antrip na nag-request na kung pwede daw bang ipag-compare ko ang rear hub ng TMX 155 at Barako 175 na panglikod kung alin yung mas malaki para makapag-decide siya kung ano yung gagamitin niya pagpalit niya ulit. So we suppose na baka nakapang TMX si sir at siguro sira na yung hub niya at balak niyang palitan na lang at iniisip niya na kung lagyan na lang niya ng pang Barako kasi kung saan daw yung malaki para makapag-decide siya. So ayan ang gagawa natin at ipag-compare natin. Kaya nandito tayo sa spot ng mga hub para makapag-decide si sir. Shout out sa'yo. At magbibigay na rin ako ng consequences at mga pros at cons dito sa pag-uusapan nating hub ng TMX 155 versus Barako 175 rear. Let's go! Okay, so shout out kay sir na nagpapakompare ng hub ng pang Barako 175 at TMX 155 para makapag-decide siya kung ano ang ipapalit niyang bago, kung saan daw ba ang mas malaki, kung ano ang kanyang papalitan. So itong Barako natin, MSK brand yung nandito, SPR naman yung nakuha ko. Although meron namang ibang brand ng pang TMX 155. So ito. Okay. Ito yung ating pang Barako 175. Tulungan natin si sir na mag-decide kung ano ang kanyang gagamitin sa susunod na pagpalit niya ng kanyang ilaw. Okay, dito tayo. So ito yung ating gusto ni sir nakita, yung lapad daw, yung laki. Kaya lang magiging problema mo sir, pwede naman yun kung halimbawa gusto mo siyang palitan na halimbawa naka TMX ka kasi halimbawa syempre assume na natin na si sir ay naka TMX ng hub o kaya ay naka pang Barako. So, wala namang imposible yon kung gusto mong magpalit vice versa. Okay? Pero, the problem is, ganito ang itsura ng ating mga hub. Ito yung hub ng pang Barako 175. Ayan, nahirapan ako sa ating camera. Ayan, Barako 175 ito at yan naman ang TMX. Sa forma pa lang kaagad nila, magkaibang magkaiba na. So, ano ibig sabihin? Pupwede kung sa pupwede. So, assume natin, sir, na nakapang Barako ka dahil hindi mo nabanggit sa iyong tinatanong kung ano ba ang nakakabit sa motor mo ngayon, kung Barako ba or TMX ba, at gusto mong ipag-compare sila para makapag-decide ka kung anong ipapalit mo. So assume natin na ikaw ay nakapang Barako. Ito ang hub ng Barako. So ang mangyayari nito, kung halimbawa naka-TMX ka man dahil ito ang hub ng TMX o kung naka-Barako ka man dahil ito ang hub ng Barako, walang imposible yun, pupwede siya kung sa pupwede. But, ang mangyayari po ay medyo malaki-laki po ang gastusin mo dito. Kasi, totally different po yan sila talaga. Magiging iba po yan. Pinakauna dyan, makikita agad natin sa bearing. Ito kasi ang pang TMX, wala nang damper ito. Diretso ito dito ang kanyang sprocket. Samantalang itong Barako, magkakaroon ka pa dito ng damper at magkakaroon ka pa dito ng flange hub. Yun. So, brake panel magkaiba. O, yan, gusto mo pong pag-compare natin yung laki. Malapad yung pang Barako. Malaki yung pang Barako kasi malaki ang nito, yung brake shoe kaagad ng Barako. So, ano bang difference nila? Okay, dito tayo sa part na nilalagyan ng brake shoe. So, ang brake shoe ng Barako malaki. Maliit itong pang TMX compare sa Barako. Okay, sa bearing din, magkaiba din. Malaki ang bearing ng pang TMX. Okay, and then next, dito, so magkaiba din ang bearing. Yun na nga, malaki. Ito ay gagamit ka dito ng damper. Rubber damper, yung niya dyan, yung parang goma niya. Ito wala na diretso. Gagamit ka pa dito ng flange hub, yung kabitan ng sprocket. Ito diretso na siya. Diba? Tapos, brake panel nun iba. Totally hindi mo magagamit ang brake panel nito dito. Hindi mo magagamit kung saan man dyan ang gamit mo ang brake shoe nito dito.
Hindi mo rin magagamit ang bearing mo dyan. Pati axle mo, hindi mo magagamit. Totally magbabago ka po talaga. Kahit yung iyong mga chain adjuster is babaguhin mo. Ayan. Ito, kung didito ka man, ito yung magiging ano mo, ito yung papalitan mo. Kung nakapag TMX ka, malaki ang gagastusin mo. Kung magpapalit ka ng pang barako, kung barako naman into TMX, malaki din ang gagastusin mo kasi marami kang papalitan. Pero hindi ko sinasabing hindi pwede. Lahat posible, lalong-lalo na kung nasa shop ka. Kasi na-align naman yan. Pwede nga yung gawin mo ng kung anong gusto mo. Gawin mo sports type yung ano mo. Palitan mo ng magiging disc brake siya. Pwede siya. Yun nga lang po, mayroong kaakibat yan na gastos. Magagastusan ka talaga. Kasi parang totally ano siya babaguhin mo siya. Parang inassemble mo na lang talaga siya ulit. Yan. Sprocket nito magkaiba. So, kung willing ka naman pong gumastos, dahil ang gusto mo lang naman makita ay ipag-compare kung saan ang mas malaki, ay mas malaki po ang barako. At grabe kabigat ng barako. Pero, dito sa pinag-usapan nating bigat, depende po yan sa brand ha. Depende yan sa brand. Ayan. So, yun po. Pwede mo po siyang papalitan. Ayan, ikaw na magde-decide kung anong gusto mo pong ipalit. Kung nakabarako ka man na i-TMX mo, pero malaki ang gagastusin mo. Gagastos ka lang talaga, pero mangyayari ang gusto mo pong mangyari. Ayun. Basta ba naman willing lang gumastos at may budget, wala pong imposible. Lalo-lalo na kapag dalhin nyo po sa shop ang inyong motor, wala pong imposible yan. Prepare lang kayo ng budget nyo. Dahil kahit pa ipa-disc brake mo yan, pwede po yan maging disc brake. Basta willing po kayong gumastos, wala pong imposible. So ayan, pakita na rin natin at saka dagdag tips na rin natin. Kumuha na ako ng bearing para mapag-compare natin ang bearing. Ito yung ating hub, diba, ng pang barako. So ang bearing ng barako dito sa likod po, dito banda sa may brake shoe ay ito siya. 6304. 6304 yan. Yan. 6304. 6302. 6302 dito. Tapos dito sa kabila medyo mas maliit kasi yan. Dito sa may damper. And dito naman ay 6202. Yan. 6202. Tapos yung sa kanyang flange hub, doon sa kinagabitan ng sprocket ay 6004. Ang bearing doon. So tandaan sa may damper 6202. Sa may brake shoe 6302, sa may flange hub ay 6004. Samantalang dito naman sa TMX ay dalawa lang ang bearing na gagamitin dito, direct kabilaan na wait lang, 6302, and then sa kabila din naman ay 6302. So yun po, yun yung ating comparison. At saka dito sa ayan, yung nito, yung sprocket bolt nito, ganitong type siya. Samantalang dito naman sa barako, yung bolt type siya. Yan. Although pwede din naman ito, depende na lang yun sa sitwasyon ng inyong dito sa sprocket bolt. So ayan, thank you so much. At ang sprocket po nito magkaiba. So, ayan para sa iyo, sir. Ayan, na-compare na natin. Sana makapag-decide ka kung ano po ang inyong gagamiting pamalit dyan sa inyong lumang hub. Okay? Thank you so much. Ayan, salamat po sa nag-comment at nagawa natin, nasagot natin ang katanungan na ipag-compare ang ating rear hub ng Barako 175 at TMX 155. So, kung mayroon po kayong katanungan na magagawan po natin ng kasagutan dito sa ating vlog, mag-comment lang po kayo dito sa ating mga videos para po magawa natin ang video at mas malinaw kesa sa yung mga reply dyan sa comment section. Thank you so much. See you on my next video. Sana ay may naambag akong konting kaalaman sa inyo ngayong gabi. Bye-bye!